from Bandera. First question is for Gerald Anderson. 3 taon po ang nakalipas bago ka ulit mapanood sa serye. Ito ba ang gusto ninyo o may mga offers na hindi nyo bet gawin? And since tungkol sa scam ang kwento, nakaranas ka na ba ng pa-scam o sa family mo at malalapit na kaibigan? And ano ang mga hakbang na ginawa nyo sa mga nang-scam? So, it's a 3-part question. Let's start first with, ito ba yung gusto mo? Is this the project that you really wanted, or was there another offer? May mga ibang offers, of course. 3 years yun, but there's another show before this was okay naman. Nobody. Medyo pinalitan na po namin yun. Nagkaroon kami ng mga delays, but those delays were blessings. Nakapagbuo kami ng ganitong cast. Gumanda pa lalo yung storya. Added great directors. So, parang there's always a silver lining kapag medyo na-delay po yung mga blessings natin. There's always something better for us. So, ang key lang dun is to be patient, and you ask me if this is what I want, this is what I want. The other part is, meron ka bang family members or malalapit na kaibigan na na-scam, at ano yung mga steps na ginawa ninyo? May mga kilala ko, may mga friends ako, may mga family members din ako na scam, and sometimes kaya prevention is the best eh. Kasi minsan kapag na-scam ka, hindi mo na makita yung tao na nag-scam sa'yo. Magaling sila sa ganun, as you see, di ba? Yeah, napanood yung kanina, hindi nyo basta-basta mahabol yung mga yun. So, again, going back to the show, yun yung prevention. Watch the show, marami kayong makikita ng red flags. And if it's too good to be true, hindi po totoo yan. Walang easy money. Lalo na po sa panahon ngayon. Believe me, pag uwi ko sa taping, galing taping, sinasabi, wow, ang hirap kumita talaga. Walang madaling pera. You have to work hard for your money. And you have to work hard to keep your money. Thanks, Jay. Ang next question ni Reggie is for Shaina. Shaina, sa pagkakatanda namin ay first time mong gumanap na abogada. Paano mo ito pinaghandaan? Nag-sit-in ka ba sa mga hearings? Well, kanina rin sinasabi ko dun sa red carpet no, na kapag tinatanong ako kung meron pa ba akong role na hindi nagawa, wala na akong masabi kasi parang feeling ko nagawa ko na lahat. But then, when this show was pitched to me, I realized na meron pa pala akong hindi nagawa, which is being a lawyer, portraying being a lawyer. Nakaka-excite kasi bago siya for me. And also, it's my reunion project with Jay and with most of them. But also, it's my first time working with Direk Pijoy, but sa mga hindi po nakakaalam, Direk FM was my director in Marinela when I was 7, 8. So, sorry po, hindi na po ako magsisinungaling pagdating sa edad, no, Direk? Hindi po, kasi yung mga nagmarka sa akin na mga shows, which was Marinela, when I was a very young girl, and then Lobo, when I was 18, which was a very mature role na for me. And now at 35, I get to work with him again. So, I said yes to the show because of the fact din na makaka-collaborate ko siya ulit. At syempre marami nang nagbago sa amin, nagbago na ako bilang tao, siya rin. So it's really nice to collaborate now. Ngayon, masasabi ko bago lahat for me. Paano mo daw pinaghandaan? Did you have to sit in sa mga hearings? No naman, but syempre growing up nanonood tayo ng mga series, ng mga movies, diba? And marami rin tayong mga kaibigan na lawyers. That's right. But it's actually very challenging kasi may mga terminologies, diba? And syempre, parang matter of fact, di mo sasabihin yung linya mo, hindi ka tentative o kaya hindi ka parang mag-iisip bago mo sabihin yung statement. So meron siyang rhythm. So medyo isa rin siyang malaking challenge for me. Saka may body language yung mga lawyers eh, di ba? Yes, meron silang siguro confidence. Yes. Meron silang ganung dating. Ikaw ba naman may blue diamond? May confidence ka ba? Di ba? Kung naman magsuot ng diamond ngayon sa media conference eh, di ba? Thank you, Shaina. Next question is for Lot. Thank you, Reggie. Sa question mo pala. Lot, how's the experience now playing the role of Gerald's mother in the series? Oh, very nice. I love this guy. Sobrang gaan katrabaho, sobrang professional.
Swak lahat. And of course, as I said earlier, no, the guidance of Direct FM. Kasi mas marami kaming ano pa ni Direct Eric than Direct Joy. Pero nagka-ano na rin kami. But every step of the way talagang tutok. So every time we have a scene, before doing that, lahat yun hinihimay-himay namin. Bakit ganun yung eksena, bakit ganun yung naramdaman, bakit ganun yung mangyayari, saan ang galing yung... Lahat yun, lahat talaga we discuss. We discuss all of that. And Gerald has been nothing but wonderful to work with. Very professional and parang anak ko na. Yan, parang anak ko na yan. Very nice. Thank you, Lot. Gerald, you wanna answer that? No, it's nice to, pag tapos na at retired na ako, yun yung masarap pakinggan. Masaya kang katrabaho, mabuting ang tao. At the end of the day, yun ang pinaka-importante. And this team, lahat ng directors, writers, and this whole cast, they make me look good. Maniwala ka sa akin. They make me look good. Sila yung dahilan. And just so you know, guys, at nandito ngayon at nanonood sa live stream, Gerald is celebrating his 19th year in show business. Next year will be his 20th. Tinuking mo pa ako. Ay, wala. Si siya yun. Huwag daw tayo maglayo ng age. Welcome to the club, brother. 2 decades. Congratulations, Jay, in advance. Ang next na magtatanong ng question ay si Philip Mattel from Rappler. Are you here, Philip? Good evening. My question po is for Gerald. This is a unique premise na hindi pa possible yung role na to nung nag-uumpisa ka sa showbiz. Sabi na, 19 years ka na. Oo, 19. So how challenging is it to fulfill this role this time around, considering na marami ka ng complex characters na ginampanan in the past? Yeah, super. 19 years ago, kahit siguro 2 years or 3 years ago, feeling ko hindi ko kakayanin itong ganitong ano. And sabi ko kanina, they make me look good. Talagang sila talagang dahilan. I just come to set as prepared as possible, pero yung guidance sila, yung guidance si Direct Joy, first time to work with him. Tapos si Direct FMR, siya yung madalas kong kasama. I give it all to them kasi yung writing is so beautiful, yung storya ang very intelligent at kakaiba. Kaya very proud ako na ipalabas to because we know that we are doing something good. In terms of Samuel Trinidad, yes, aminin ko, isa to sa pinaka-challenging talaga. But at the same time, in 20 days na ba tayo, Direct? This is the most I've ever learned in terms of acting. And that's because of Direct FMR. It's my 19th year sa industriya. Ang tagal nga, but after 19 years pa, Direct. But it's per God's timing talaga. Kasalukuyan, next year will be my 20th anniversary in show business. At kasalukuyan, we're also preparing the next show. And I can only imagine what we'll be able to do and what yung inputs na pwede kong ibigay because of yung natutunan ko dito sa show na to. So, exciting. Alright, while MJ is preparing for his TV Bot show hosting, I'll take over lang few minutes. Okay, walang sobra. Natutuwa nga ako kasi parang bago to not naman bago for FMR. I was so impressed. Hindi ko alam kung magaling lang yung editing pero ang ganda ng mounting ng mga eksena. Direct, prangkahan tayo. Anong inspiration ng FMR at saka Bijoy Balagtas dito? Kilala kita, yung horror mounting mo, parang pa-horror na. Natakot ako dun sa pagka-discover ng death ni Kuya John. Did you apply something else here, FMR? As far as strategy or style is concerned? DJ, I'm overwhelmed kasi unang-una nung na-invite to work in this project. First, it's really my first time to work with Gerald. And as this went on, I told myself, bakit ngayon ko lang siya nakatrabaho? He's very impressive. The dedication and the depth
ayoko kasi na artistang tamad. Ayoko na artistang hindi Meron nagre-research. po bang tamad, direct? Gusto mo ba pangalanan Charito! natin? Charos! Ready ako. Huwag kitang simulan. Sige na, direct, para mag-trending tayo. Para panurin ng mga tao. No, and then, when you look at it, yung nakatabi kay Gerald, mga leading ladies na nagkaroon na ng sarili nilang show. Tapos yung mga leading men, I just work with JC, and then you have RK, and then you have Seth. Ano sabi ko, sobrang naman po yata ang spoiled kami. They have this cast. Kanina may basher ako dito. Ayun na, yung blonde na po. Dahil lang naman sa edad. No, because imagine naman, in the last years, she's been in Cannes Film Festival, Wow, binabalik. exhibiting her Kinagandang movies, no? Tapos, binalik niya kanina na yung Marinela, na akong number 1 niyang kaaway kasi, bakit ka nag-lipstick? Mataba nung mo nag-lipstick ka, sabi, hindi po, gaganon niya. Wala akong lipstick. So, yun lagi yung mga stories namin na ganyan. And looking at her now, I mean, her output sobrang impressive, iba yung maturity. Tapos pa, itong si Bijoy, matagal ko na itong, nakatrabaho ko ito minsan sa isa kong show. Kasi I've been wanting to work with him kasi fan ako nung filmic way of covering the series. Kaya, ayun, parang feeling ko, we have to deliver sa stature na meron silang pare-parehas. Kanina gusto ko sumingit sa sinasabi ni Lotlot eh. You know, she's very professional. During the time we were shooting the show, she lost her mother, she lost her mother-in-law and brother-in-law, and she's with us. That's how professional she is. So when you look at it, meron ka pang general dito. No? So yun, hindi ka pwedeng hindi mag-deliver pagka ganun kagaling. Direct tutuloy ko yung mga magagandang sinasabi mo sa cast mo. I know naman you're honest about how you feel and how you know, about your actors. But let me excuse the 3 leads kasi they will, kukunin sila for TV Pat Show. Okay, kunin mo na PJ. Although willing, I'm ready to, ang dami kong questions para sa other cast members. Alam mo, naniniwala ako, tingnan mo yung John Arcilla. My God, sabi nga, sana tanggapin yun ang dream ng JRB. Yeah, I know, oo nga, ang tayo natin pag-uusapan. Babalik po ang cast. 5 minutes na po ito. Magla-live streaming, magla-live TV patrol lang po with MJ. That's the reason why I'm here. Check, tulad dito na recurring lang na bumabalik, pero wow, bakit mo tinanggap ang Sins of the Father? Nagbibida ka na sa laundry, linen, linen pala, sorry. Mga ganon, hinaral ka na, box office. Bukod sa magagalit sa akin si Tita Cory. No, I believe kasi from the very beginning, there's a saying in not really in theater, I think sa industry din, that there is no small actor, but there is no small roles, but there is there are no small roles, only small actors. Yeah. Okay, so kaya maiksi yan o hindi, you have to give 100% of what you can do as an actor. So pareho din yung process ko, kahit maiksi yan, yung character building, yung pag-study ng character, pareho rin yun. Kasi yung significance kasi ng role mo kahit maiksi yan, especially this one, sa kanya nanggaling kasi yung sense, yung pinaka-seed yung sense. So definitely kailangan mag-mark ka doon sa Markado, general. doon sa kwento. I know. So nung makita ko pa lang siya sa script, sabi ko, napaka-importante, napaka-pivotal at the same time, kahit towards the end of the story, siya din yung babalikan mo eh. Kahit magkaroon ng resolution yung main character. So, hindi ko siya makitang isang simpleng cameo lang, or although willing din akong gumawa ng mga cameo, mga short, really short characters or roles. Pero this one, hindi ko siya nakikitang simpleng cameo lang kasi yung kanyang significance madadala hanggang sa resolution ng story hanggang sa ending. Congrats again. Galing, sobrang galing.
Babalikan kita, General. Slot, kanina mention na refresh yung mind ko na yun pala yung time na you lost your mom-in-law, and your brother-in-law. So, how was sorry ha, hindi kita hindi ako nakarating. How is the grieving up to now? Are you still grieve about it? Tapos may trabahong sumasabay. Yeah. Syempre, it's only been a couple of months, so yeah. But I'm actually very grateful for the show. I'm grateful for the people that I'm working with my directors, with my producers on the set, the production staff, the crew. That they were very understanding also, and I felt that they were also very sympathetic to me. So I'm thankful, kasi syempre this is also kumbaga minsan ito yung dito ka na lang nalalabas lahat ng kailangan nilabas. Yeah. But yeah, I'm grateful for JRB for having me for this. I think that's one good thing for actors, no? Somehow yung nangyayari sa iyo, actually nagagamit mo doon sa trabaho mo bilang isang actor. So, nagiging somehow catharsis siya doon sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. In your case yan, Kuya John. I think most. I don't know, but I think mostly you encapsulate all your pains, your experiences into parang a form of art, and that is acting. I don't know if I'm just speaking for myself. Before I give the microphone to Alan Sancon for his set of questions, Jace, naiintriga ako sa role mo. Anong ibibigay mo? Ako din. Very intriguing na. I know, sunod-sunuran to... Sorry, Daddy? Joffa, Daddy? No. He's my brother. Did you Older brother. Was it revealed kanina? Hindi. But do you want me to... No, don't. Please, baka no. It's cold dead, my God. Ang galing. Yes, thank you. I really wanted to do a role na ganito, and then it's an answered prayer. Wow, kasi, ganun kaganda, ha? Yeah, You kasi... prayed about it. Yes. Kasi ever since I told Direct FM also that I wanted to do a character like this na, alam mo yun, offbeat. Kasi for the longest time, I've been doing, alam mo yun, parang leading man stuff. Correct, oo. Diba? So I think this is a wonderful opportunity to me na, alam mo yun, to do something like this para rin ma-show, parang an opportunity for me to showcase my versatility again as an actor, na hindi lang tayo pang dun sa lead nga, and at the same time I can do something like this. And then I want to personally thank JRB and then our directors for... She really takes care of it. Yeah. Pinagkakatiwalaan nila ako, and alam nila yung kakayahan ko na gumawa ng mga ganito. And then I'm sure the viewers will be excited also kasi I'll bring a different flavor sa table. Nakaka-intriga. And then alam mo yan, nag-prepare talaga ako para dito. And na-excite ako kasi knowing that I'll be working again with Gerald. Kasi nagkatrabaho na kami before, but hindi kami magkalaban kasi. But this time, enemies kami dito. So, alam ko na yung uupuan ko na posisyon very hard and very challenging. Kasi nga si Gerald yung palagi ko makaka-eksena dito. Kaya kailangan nilang abangan. It's challenging, but it's beautiful to watch. And then the dynamics that we have here, yung pagkakatimpla ng mga directors namin dun sa mga characters, it was beautifully done. Thank you, Jason. Direct Video, sorry ha. Alam ko gumawa ka na before.